Showbiz fanatics, aba Catherine Bernardo, panoorin ang kanyang reaksyon nang mapag-usapan at mabanggit ang salitang kasal. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo mag-umpisa sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat of course sa inyo pong lahat for always keep watching, trusting, and also for always giving your comments and suggestion with regards to our updates. Thank you so much. At ngayong araw nga ay hinalabas po yung official na mga guest po sa magaganap na mall tour bukas sa Santa Rosa, Laguna, sa Novali, kung saan Ayala Mall Soledad, October 5 p.m. magsa-start. Pero of course, syempre bago po lumabas si Catherine at si Alden Richards, may mga guest po dyan. Kasama po nila dito si Miss, yung isa sa mga cast po ng Hello Love Again, na si Miss Valerie Concepcion. Special performance from Mr. Dre Sugay, Jel Ray, Brian Chong, and ang kanilang host ay si Milo Elmido Jr. Ayan, so siya po yung magiging host. And at the same time, ito na nga nagte-trending po ang ilan sa mga behind the scene videos and photos sa lumalabas ngayon sa social media. Pero mas nag-trending po ang ilan sa mga naging tuksuhan dito po sa loob ng studio ng Family Feud, kung saan nag-guest nga po itong si Miss Catherine at si Alden Richards for promotion po ng kanilang moving Hello Love Again. Kasi parang meron po silang mga photo ops po doon at naging nabanggit nga yung patungkol nga dito sa kasal. Panoorin po natin ang ilan sa mga nakakakilig na video ni Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Marami na naman magagalit sa atin ito kapag napanood to. Panoorin po natin. Okay kapag anak naman ng bride! Okay guys! Pero na natin sa okay kapag anak naman ng bride! Okay guys! Nagtawanan nga ang ilan sa mga staff and crew na kasama ni Miss Catherine Bernardo. At the same time, ang mga staff and crew ng Family Feud na tila baga talagang nirereto na nga ng mga ito si Mr. Alden Richards at si Miss Catherine Bernardo sa isa't isa. Nang nabanggit nga ito, kita naman po sa mga mukha nila na hindi sila nagalit or hindi po sila na bad trip, di ba? Nakita naman natin yung reaction ni Mr. Alden Richards na parang may kiligs inside, na makikita natin. At the same time, isa rin sa mga kapansin-pansin during those times yung pagiging komportable nila sa isa't isa. Nakatulong talaga na sila po ay nagkaroon ng lock-in, 'di ba? Parang lock-in taping dun sa Canada. At the same time, nakatulong din talaga yon para po to strengthen and to revive again yung kanilang relationship. Alam naman natin na talagang meron po or may namuo pong friendship sa kanila nung part 1 po ng Hello Love Goodbye. And ngayon nga, kung mapapansin po ninyo at kung iisipin nyo, come to think of it, nung sinabi po nila sa last part po ng Hello Love Goodbye na let makes that future happen. Parang tila baga, parang umayon sa kanila yung tadhana na after 5 long years ay natuloy na nga ang pinakaabangang Hello Love Again. So talagang kaabang-abang talaga siya. At the same time, parang binigyan sila ng muling pagkakataon. Di natin ma-imagine that after 5 years ng pag-aantay, ito pa yung pagkakataon na single si Miss Catherine. Na tila baga kung iisipin natin at kung pagbabasihan po natin or paglalakip-lakip natin yung mga pangyayari, na parang pumapabor talaga sa kanila yung tadhana, So, yun po yung ilan sa mga napansin ng ilang mga netizen while we are still watching those BTS. Kayo po, ano pong inyong napansin sa panonood po ng mga behind the scene videos that we posted on our other channel? So, mag-comment lang kayo sa comment section. And for that,
Narito naman ang ilan sa mga komento ninyo. Sabi ni Ma'am Shibergie Pamposa, "Hi Ma'am Dars, thanks again for update again Ma'am Dars. Totoong ugali ni Daniel. Mabait lang daw pag nasa camera noon sila pa ni Miss Catherine. Mismo si Christopher Min, isang source, ang nagsabi sa kanyang lalo daw pagpagod si Daniel. Totoo siguro na walang patient at mainitin ang ulo niya kasi may interview sila ni Miss Catherine. Naglalambing si Miss Catherine yung kamay ni Daniel. Nilalagay ni Miss Catherine sa ilong niya. At nag-init ang ulo ni Daniel. Tapos may interview pa sila na sinabihan ni Daniel si Miss Catherine ng paepal or epal si Miss Catherine. Ang dami nagsasabi na ngayon na lang naman daw humahanap sa mga fans dahil sa pagka red flag niya, cut then forever. Actually yung mga interview na yun, napanood ko yun eh. And siguro kaya hindi ko rin ako makapag-isip ng di maganda sa mga pagkakataon na yun kasi feeling ko ganun sila maglambingan, 'di ba? Pero syempre ngayon red flag nga siya. Kaya parang lahat ng mga videos na yun is hindi nagiging maganda para sa lahat ng mga manonood na tila baga parang binabalik-balik yun pero negative side na yung dating. Pero dati kasi nung pinapanood yung mga interview na yun, kakaibang mga pakiramdam ng mga Katniel fans. Pero this time hindi na nga. Sabi ni Ma'am Glorioso Silvano, Alden and Kat are very compatible. Compatible pala yun. And sabi ni Ma'am Conchita Verde, when po si Kat ma-interview with Mr. Boy, pa-update po Miss Dareds. Thanks in advance. Actually, ngayon po, ang mga naglalabasan palang mga behind the scene photos and videos, it's about dun sa kanilang pag-guest nga dito po sa Family Feud. Pero, ang sa pagkakaalam ko, sa knowledge ko syempre po nandun na si Miss Catherine. Maaaring sa panahon kung saan siya po ay nag-taping ng Family Feud, diretso po siya kay Mr. Boy Abunda kasi ganun po ang kanilang schedule. Kesa naman po babalik pa si Miss Catherine sa GMA7. Pero mas marami pa pong mga interview yan katulad po ng nangyari po nung Hello Love Goodbye. Nag-guest po siya sa Magandang Umaga or yung morning show ng GMA, diba? At inaantay din natin yung pag-guest po ng Kat din sa It's Showtime. Sabi ni Ma'am Ana Vilgarde, wow, very good news yan Miss Dareds na mag-guest ang HLA sa Family Feud. Yes, imposibleng wala si Alden. Present yun syempre. Aabangan ng lahat yan. Exciting talaga yung pag-guest ni Kat sa show ni Boy Abunda. Pero, mas nakaka-excite kung magkasama sila ni Alden. Malamang mas maunang kiligin si Kuya Boy. Baka di na sila makadenay. Makikita na ang mga reaksyon. Looking forward on that dates. Salamat Miss Dars and take care po lagi. Yan. Thank you Ma'am Annabel. Ako nga rin po talagang naghahanap ako ng mga behind the scene or BTS or makapag-confirm na talagang magkasama silang i-interviewin ni Mr. Boy Abunda dun sa kanyang past talk, which is not impossible kasi Mr. Alden Richards is ang kanyang bakuran ay GMA7. While Miss Catherine, syempre, nandun na rin naman si Miss Kat, maaaring silang dalawa rin yan, katulad sa Family Feud. Sabi ni Ma'am Conchita, parang di marunong ang GMA umintindi, papaanong pangangalagaan ang kanilang A-lister artist gaya ni Alden. Di po pinapahinga kahit naman nakakontrata, dami din naman silang talents eh. Marami naman dyan pwedeng papasukin ng serye na, View of Alden para matutukan niya ang promo ng HLA. Si Catherine nga inaalagaan ng sobra ng ABS. Yan ang naramdaman namin na fan si Kat. Totoo yan. Grabe. Grabe po yung pag-aalaga nila dito kay Miss Catherine. Tingnan nyo po, pinagbigyan siya na talagang very rare lang yung kanyang mga projects. Pero grabe naman, tumatabo talaga. Sabi ni Mr. Renato, hi Miss Dareds, what makes HLA very remarkable movie? Marami siya sa first in Philippine movie industry. Kinauunahan nagkakaroon ng advances pre-ticket selling, una din ng HLA. Nakagawa ma-sold out lahat ng ticket on the first day of showing 2 months prior to the showing at ito naman ang nagkaroon ng 12 midnight movie screening. Ang dami-daming record breaking. Napakahirap pantayan, hindi pa man ipapalabas sa mga sinihan. Gumawa na siya ng kasaysayan. It takes year bago siguro ito mapantayan. Kung hindi man mahigitan, Miss Darren, susubukan namin. Totoo yan, ang dami pong first, diba? Biruin po ninyo sa kayo makakahanap. Bukas ang sinihan ng midnight.
bago pa man pumutok yung umaga, mag-unahan yung mga moviegoers. Bukas na siya ng 12 midnight, wala pong nakagawa nun. Sabi niya, susubukan po namin mag-asawang manood ulit ng HLA on November 13 midnight screening. Kukunin namin this time sa Newport Mega World Cinema. Malapit lang to sa hotel na tinutuloyan namin, which is Belmonte, walking distance lang. Sasama siguro namin yung iba pang relatives ng asawa ko, mga pamangkin niya. Hindi kasama sa November 12 premiere night sa SM Mega Mall. Susulitin na namin to pag uwi namin sa Pinas. Ito na rin yung time na makabanding namin ng mga relatives namin sa Pinas. At the same time, this is our way of supporting Alden and Catherine and the cast and the production staff of HLA, which is, alam mo, ito talaga yung pinaka talagang parang isa rin tong way din to para po magkaroon din ng time yung mga OFW natin, 'di ba? Kaya talagang grabe yung ginastos nila diyan, yung ticket lang papunta dito sa Pilipinas, tapos yung pabalik pa to Canada, yun talaga, yan laki-laki po ng mga pamasahe niyan. Sabi po ni Ma'am Mary Jane Glass, sabi ni Miss Blue Haven, first time in history kahit pa sa foreign movies, kat din pa nakagawa. Kudos Alden and Catherine. True. Lahat po yan sa Philippine movie industry, no? Ito po yung kauna-unahan. And I don't think na meron na rin pong ganyang klase ng parang strategy to sell tickets na mga foreign movies. Ito lang, ang alam ko kasing tumabo talaga dito yung movie ng parang cartoon siya na puro emotion. Yun po yung movie na yun na talagang tumabo dito sa Pilipinas. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.